May pinatuloy nga siyang babae doon. Maganda ba? May itsura naman po, pero mas maganda ako sa kanya. Nabibigay mo sana yung pangangailangan ko. Hindi ako para maghanap ng ibang babae. Wala akong sa pangangailangan diba? mo. Ang kaso ngayong hapon sa public attorney, anti-violence against women and their children. Babae, inirereklamong kinakasamang nag-uwi di umano ng kanyang kalaguyo. Gagampanan ni Ping Medina si Jessie ang inirereklamong nag-uwi ng kabit. Tess Antonio bilang Erica ang nagrereklamo. At si Sara Polvereni bilang Marie ang take-home na babae. Lalaki, nangaliwa na nga. Pinatira pa ang kanyang kabit sa bahay nila ng kanyang kinakasama. Yan ang isyung uuriratin natin ngayong hapon, mga kapatid. Magsitayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na ang lahat. Ang nagrereklamo, Eric Tabones, 23 taong gulang mula sa Zabarte, Quezon City. Erica, maaari bang ilahad mo ang buong pangyayari na bumabalot sa iyong reklamo? October 10, 2011, may pinatira kasi siyang babae sa amin. Kaibigan daw niya. Si Marie nga pala. Asawa ko si Erica. Hello. Kaibigan ko siya sa probinsya. Makikitira muna siya hanggat makahanap ng trabaho. Ganun ba, Marie? Di pumayag ako, tinanggap ko. Kasi nagtiwala ako sa kanila. First time na nagpa-center ako sa anak ko. Pupunta na ako ng center ha, check up ni baby ngayon. Talaga? Matagal ka ba? Ako alam mo naman pila. Hindi ko masasabi yun mahabang pila doon sa center Sige, bilso mo. May kailangan ka ba? Wala. O sige ha. Saan ka pupunta? Sa center, papagamot ko si baby Sige, ingat ka ha. Sige. Naku, pag may mga kailangan kayo, pag nagutom yung asawa ko ha, magluto ka lang dyan. Marami akong mga ulam dyan ha. Sige, walang problema. Akala siguro nilang dalawa na magtatagal ako sa center. Pagpasok ko ng bahay namin, mga walang iya kayo! Ang baboy niya! Ano ka? Ikaw, pinatira kita dito, pinalawang kita! Hoy! Ano ka ba? Kasalanan mo ni kaya ito! Tagal-tagal mo, tinaga! Nakita ko silang dalawa sa kwarto. Hindi mo ako masisisi. Ah? Bakit? Ano? Anong masaya? Ilang buwan mo akong pinatigang? Hindi yan ang dapat mong ginawa. Ano? Bakit dapat Anong sa gusto bahay mo? natin? Hindi dapat sa Ayos bahay ka pala, natin. Paano ba kayo nagkakilala ni Jessie? Nagkakilala po kami dun po sa Tumana sa Marikina. Tapos niligawan niya po ako. Umabot po kami ng 3 years. Tapos nabuntis ako ng February. Nanganak ako ng October 10, 2011. May pinatuloy nga siyang babae doon. Maganda ba? May itsura naman po, pero mas maganda ako sa kanya. Ilang araw na doon Maganda yung ka nga, babae mabaho yun ka naman. nung mahuli mo sila? Hindi, buwan din po yun tumira sa amin. Doon ba sa tinitiran mo, magkasama pa rin kayo hanggang ngayon? Hindi, nag-stay po ako dito sa nanay ko. Pabalik-balik na lang po ako doon. Malis. Nasaan ang bata? Nasa nanay ko po ngayon. Pinupunta-punta mo na lang siya. Magkahiwalay na ba kayo ngayon? Magkahiwalay lang po kami simula po nung nahuli ko siya. Nahuli noong Oktubre? Opo. Oo. Hindi ako Noong makikisama bakit dyan. hindi ka nakahalata? Naka-isang buwan pa yung babae doon bago mo nahuli. Nakahalata na rin po ako, kaya lang, hindi naman ako pwedeng magduda dahil nagkatiwalaan ko nga ano ba ako, loka-loka na bigla na lang mag-iisip, magsasalita ng hindi maganda sa kanila. Paano samahan yung tatlo noon, nung dumating yung babaeng yan doon? Yung una, okay. Tapos yung babae na yon, pagka nag-uusap-usap kaming tatlo, Init-init ang kanin. Maria, sumando ka na. Naku, ano ba yung kabilang barangay? Ano yung dahilan kaya nasunog? Ay naku, naglalab-making pala. Naiwan yung kandila. Naku. parang silang dalawa naiilang mag-usap, parang ilag sila sa isa't isa eh. Tapos napapansin ko na noon, tapos hanggang sa kwento-kwento nga sa labas, syempre, chismis lang, hindi naman ako ganun kadaling naniwala. Wala naman ako nakikita. At saka hindi ko naman Nabibigay mo sana yung pangangailangan ko. Hindi ako para maghanap ng ibang babae. Wala akong sa pangangailangan diba? mo. Bakit nga ba nagpakasira ka?
Tatanggapin mo babae, dala-dala ng asawa mo. Hindi, kasi Malay alam, mo kung sino nga yun, ba't mo pinatuloy? Naglalaba ba yun? Nagluluto sa loob ng bahay mo? minsan rin po tumutulong pagka Hindi naglalaba mo, ba't po ako. ikaw tumutulong nagagawa mo po yun? maganda. Ako pa tagalaba. Ay siya ba, Ako pa- nagbibigay ng panggastos? Pabili ng pagkain, ulam? Hindi, kasi wala po siyang trabaho. Hindi mo lang alam yun, pero Sino nagbibigay sa nagsusustento? akin. Nagbibigay sa'yo ng pera? Opo. Ba, galing ah. Walang trabaho, nakapagbibigay ng pera sa Ba, ano kanya. yun, namumokpok, sumasalisi sa'yo. Hindi kayo kasal, di ba? Hindi po kami kasal. Talaga bang hindi mo siya pinagbibigyan pag may biological needs siya? Ay, Halos hindi, walang buwan, wala sa mood. Wala, Ako na lang, wala puro lang ano po lang. talaga. Kailan ba Ano? nireklamo niya? Nung buntis ka? Nung Opo, buntis 2 po buwan. ako. Hindi mo na siya pinatabi. Bakit? Nahirapan po kasi ako sa paglilihi ko nun, tapos wala na po talaga akong ganang makipag-sex pa sa kanya. Bakit? O siguro dahil na rin sa kutob-kutob ko, naririnig ko sa labas na may babae, kaya rin ako nawala ng gana. Dahil din siguro sa kanya. Kaya ako nagkaganto. Dahil Wala nagsiselos kang ka. gana sa akin? Noong nahuli mo sila, anong ginagawa nila? Magkapatong po sa kama, tapos nakakumot po sila. Parehong hubad sila. Si Jessie, hubad naman po yung lagi yung damit niya ni. Tapos yung babae, naano ko sa may braso niya, napansin ko yung tirante ng bra niya. Di alam ko na nawala ng damit, kaya nagalit na antimano ko. May naiwan bang gamit yung si Marisa ba? Inaiwan pa po mga damit niya. Ano nangyari sa inyong dalawa? Naiwan kayo? Pinalayas ko po siya. Lumayas siya. Hinagis ko po yung mga damit niya sa labas. Nalaman ng mga kapitbahay na pinalayas mo siya? Opo, kasi May skandalo. malakas na rin po yung boses ko nun eh. Kailan kayo huli nagkita nitong si Jessie? Bali pa silip-silip po siya sa anak niya. Tinatiming niya po na wala ako doon. O kaya sinasadya ko rin po talaga na wala ako doon. Kasi kahit naman po pagbalik-baliktarin namin yung mundo, anak niya yun, hindi ko naman pwedeng ipagkait sa kanya, hindi ko naman pwedeng Oo nga, anak itago sa natin kanya yun, di ba? eh. Nung mga anak ka, nandun ba si Jessie? Nandun po siya. Nasa ospital? Saan ka ba nanganak? Hindi po ako sa ospital ng anak, sa bahay lang po. O, sino nagparehistro ng birth certificate na anak mo? Pumirma po siya, kaya lang nalagay nga po yung apelyido sa akin. O, di pwede pa rin sa dati na panahon. Later, by virtue of Republic Act, pwede na mapangalan sa tatay kahit anak sa labas. Magkapatong raw na nahuli ni Erica ang kanyang kinakasamang si Jessie at ang kabit nitong si Marie na may ginagawang kababalaghan sa kanilang kama. Buti na lang daw at nakatakas ang kabit na si Marie dahil kung hindi, baka napatay raw ito ni Erica. O, paano turingan nyo sa isa't isa ni Marie? Alam nila may asawa ko. SO lang po kami. Secret on. Ah, secret on. O, shakis, bago yan ah. Anong buong pangalan mo? Ang inireklamo, Jessie de la Serna, 24 na taong gulang mula sa Zabarte, Quezon City. Maaari bang sagutin mo na maayos yung paratang sa'yo nitong kalibin partner mo na siya ay naapi at maging ang kanyang anak sapagkat nag-uwi ka ng isang babae? Anong nangyari noong Oktubre na yon? Kapapanganak niya lang po. Dinala ko po si Marie sa bahay. Kasi wala po siya daw matutuluyan. Basta doon. May nakapatingin ng tingin to ha. Kahit ka rin doon ha. Kita mo na kaya? Hindi niya. Hindi ma. Oo, kita mo na pare. Ibigay niya. Hi, miss. Mga pala si Jessie. Ayun po yung pagkakataon na na-link ako sa kanya. Kasi yung time po yun, nakainom na rin po ako, nagkakainuman na rin po sila. Tapos nagkatinginan po kami. Siyempre, hindi ko na pumalas yung tingin ko sa kanya kasi maganda siya. Nagkilala naman kayo ni Marie. Opo. O sige, kwento mo. August 24 po. Bali, doon kami nagsimulang magkakilala. Tapos lumalabas po kami. Pag lumalabas po kami, sagot niya, wala po akong ginagastos. Kasi lahat naman po ng pera ko, inaabot ko kay Erica. Anong trabaho niya? Wala po siyang trabaho. Pero bakit maraming pera? Sabi mo, binibigyan ka pa. Hindi naman po malaking pera, mga 400 lang po eh. Saan galing ang mga pera kaya na yon? So, Hindi yung ko po pera na alam. yung sa akin may ibigay, hindi nyo ipapadis-padis. Ano kayo, papasarap ko kayo, ayaw O nyo nakita bigyan. mo lang doon. Sabado lang po kami. Minsan lang po Parang akong gumimik. matuwa-tuwa naman ako sa'yo. Tapos, Halos kaya, tapusin natin yung kwento gusto mo. ko lang Nagkilala pong kayo i-relax. ni Marie.
nagkaroon kayo ng mutual understanding o Opo. parang gano'n na lang. 2 buwan pa lang po siyang buntis, hindi niya po talaga ako pinagbibigyan. Nire-reject niya ako. Nire-reject Ngayon, ka. nababasos po yung pagkalalaki ko. Nung iuwi mo na itong si Marie, na naging girlfriend mo rin, doon sa bahay na tinutuloy ni Erica, paano mo pinakilala kay Erica si Marie? Sabi ko po, Nakilalang kaibigan birin, ko po. demonyo pala. Opo. Pero actually, Traitor kaibigan mo. Ilang buwan, ano pa siya noon ha? Nanganak na, no? Opo. Hindi ko Maganda naman bang pinisang sitwasyon tabi. na dala-dalawa sa isang bahay? Hindi, alam ko naman pong mali yun. Paano niyo tinago ang relasyon niyo ni Marie noong panahong nanduroon si Marie sa loob ng iisang bahay niyo ni Erica? Pag magkikita po kami sa banyo, hahalikan ko na lang po siya. Parang Ay si Marie, hindi mo. tago ko, napin mo ko. Si Erica, hinahalikan mo rin sa banyo. Hindi po. Pag hinalikan mo siya, hindi na kailangan itago dahil asawa mo siya. Opo. Yo. Tama, may biological needs ang isang lalaki, pero nasa tamang paraan, nasa tamang tao, at nasa tamang panahon at pagkakataon. Hindi po pwedeng lahat ng needs natin ay pagbibigyan natin. Kaya nga ang tao, kinakailangang magkaroon ng self-control. Doon sa kwento mo, siya ang nagkulang sa'yo. Tama? Opo. Yun ang naging daan, kaya ka natukso. Opo, Your Honor. Ilang buwan ang naglilibin kayo bago nabuntis itong si Erica? Mabot po ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon, kayo ba ay masaya naman? Okay naman? Opo, masaya po kami. Nagbibigayan kayo sa isa. Opo. Yung pangangailangan mo, na ibibigay niya. Opo. Yung pangangailangan niya, na ibibigay mo. Opo. Na-inlove ba si Marie sa'yo? Opo. Pili mo na-inlove sa'yo. Ikaw, na-inlove ka rin sa kanya? Hindi po. Hindi. Sinong mahal mo? Sa kanya po kasi yun, yung ano eh. Si Erica, hindi mo minahal? Minahal din, no? Minahal. Pero si Marie, dalaga ba yon? Opo. Ilang taon na si Marie? 24 na rin, no? 24. Sino mas maganda, si Marie o si Erica? Si Erica, oh. Si Erica. Talaga Mas naman maganda din, si nagsabi Erica. ka rin ng totoo ngayon, loko. Sinong mas mahal mo? Si Erica o si Marie? Si Erica rin, no? Binibigyan ka pala kamo ng pera pa ni Marie pag nagkikita kayo. Ngayon po, hindi na po. Hindi na, nasa na siya ngayon? Hindi ko po alam kasi yung cellphone po, sinira niya. Sinala niya yung SIM card. Hindi mo na alam kung saan paano sa Drooling ko pa kukontakin. Opo. Si Marie ba ang gusto mong makabalikan o si Erica? Si Erica po. Bakit gusto mo siyang makasamang muli at magkabalikan kayo? Kasi siya po yung ano, Dahil siya ang ina? ng aking anak. So, paano turingan niyo sa isa't isa ni Marie? Ano mo siya? Pling lang, parang... SO lang po kami. Ano? Secret on. Secret on. Shakis, bago yan Secret on. Kung baga si Marie, hindi pwedeng pang-public. Opo. Kasi malinaw naman po sa kanya, no? Alam niya na may asawa ko. Okay. Anong Opo. naisip mo? Pagkatapos na mabisto kayo nitong si Erica at makita kayo sa isang kama na magkatabi nitong si Marie. Parang naisip ko po na nabastos ko rin yung pagkababae niya. Nino? Ni Erica. Kung si Erica ba ay maibibigay niya ang pangangailangan mo, biological, bilang sa lalaki, ay pakakasalan mo siya. Opo. Ay kung hindi, Bahala siya. bahala siya. Pero gusto mo pa rin balikan siya. Opo. Kaya mo bang ligawan siya at suyuin para kung ano man ang kailangan mo, handa siyang ibigay sa'yo kahit anong oras na gusto mo? Opo, Your Honor. Maganda pala. Nadidig mo, Erica. Ayaw mo bang magkabalikan kayo nitong si Jessie? Gusto ko rin po, kaya lang ayoko naman kasi ng magulong buhay. Mamaya magbabalikan kami, tapos mangyayari na naman yung nangyari dati. Tay, ikaw ba naranasan mo na ayaw magpagalaw ng kinakasama mo? Naranasan ko po yan, pero hindi ko po dapat gawin natin, JC, yung ganyan. Kasi yan ang makakasira sa ating pamilya. Ito naman si Kuya parang... Sa akin lang po, ma'am, dapat naman kay JC. Dapat kung gumawa siya ng, yun nga, mali, dapat hindi niya dinala doon sa sariling bahay ng Manila kasi talagang para sa babae. Ikaw, ba't ka natatawa? Bakit? Hindi daw masama daw magkaroon ng third party. Para sa akin mali talaga. Kasi lalaki ako eh.
nangangailangan din. Oh, mali. So, ibig sabihin mali si Erica? Lalaki. Kasi minahal mo siya, dapat igalang mo kung ayaw niya, di ba? Hindi yung tuwing gusto mo lang, masusunod. Naku, sa pagbabalik, malalaman natin kung anong words of wisdom ang sasabihin ni Public Attorney Chief Persida Acosta dito kay Jessie para maayos niya ang kanyang relasyon kay Erica. Erica, dapat mong maunawa, may violation nga siya. Pero parang ikaw din ang naging dahilan para siya ay humanap ng iba. Ang kaso, paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Nakasaad sa batas na naisasagawang ganitong krimen kapag nagdudulot ang isang lalaki sa isang babae ng emosyonal na pasakit, paungot siya sa publiko at pagkapahiya. Kabilang ng paulit-ulit na pang-aabusong emosyonal at verbal, hindi pagbibigay ng suportang pinansyal sa mga anak na menor de edad at hindi pagbibigay ng karapatan sa ina na mabisita ang kanyang mga anak. Ito ay may katapat na parusang pagkakakulong ng 6 na taon sa araw hanggang 12 taon. Bukod pa rito, ang nagkasala ay kailangang magmulta ng halagang hindi baba sa 100,000 piso at hindi higit sa 300,000 piso. Kailangan din niya dumaan sa mandatory psychological counseling o psychiatric treatment. Nasusulat sa Republic Act 9262 na kahit hindi kasal ang isang babae at isang lalaki pero nagsasama, ay merong karapatang pantao ang babae. Hindi pwedeng makagawa ng violence ang lalaki sa kanya. Opo. Psychological, emotional, hindi mo pwedeng loko-lokohin, hindi mo pwedeng pasakitin ng loob, hindi mo pwedeng i-torture, hindi mo pwedeng pagtaksilan. Dahil ang pagtataksil ng kinakasama ay nakapagdudulot ng emotional anguish. Sa Tagalog, pagdurusa sa damdamin ng isang babae na nagmamahal sa isang lalaki pero niloloko siya. Oh, lalo pa kayo, may anak kayo. So, pwede kang makulong at maparusahan ayon sa Section 5, Paragraph I ng RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Opo. At kung hindi ka nagsusuporta, pwede ka pa rin makasuhan sa Section 5, Paragraph I pa rin nitong Republic Act 9262. At ang mga babae naman, Erica, dapat mong maunawa, may violation nga siya. Pero parang ikaw din ang naging dahilan para siya ay humanap ng iba. Maraming paraan para sumaya ang isang asawa na hindi naman mapapasapanganib ang buhay ng kanyang sarili at ng kanyang nasa sanapupunan niya. Yun lang ating ngiti, yung ating lang pag-aasikaso, yung ating lang paglalambing, nakakasaya na sa ating asawa. Hindi tayo mga musmos para hindi mo malaman kung ano ang mga bagay na pwede mong gawin para siya ay lumigaya at maibigay mo ang kanyang biological needs bilang isang lalaki at hindi siya matukso na humanap ng iba. Anong gusto mo? Ipakulong si Jessie? Asunto o areglo? Areglo po, pero ipangako niya sa akin na magbabago siya. Huwag na niyang gagawin uli yun. Huwag na pong gagawin niya po uli. Itong babaeng to, konting pagmamahal. May rason din. Sa tingin ko kung bakit ayaw niyang magpatabi sa'yo. May rason. Baka may kulang ka din, Jessie. May galing po ako, ma'am. Kaya tatanungin kita ngayon, anong gusto mo? Kulong, asunto, o areglo? Areglo po. O, ano ngayon ang areglo mo? Na gusto mo dito kay Erica? Isa lang naman pinapakiusap ko eh. Huwag mo rin bastusin yung pagkalalaki ko. Wag bastusin. Opo, Your Honor. Areglo gusto mo, di ba? Opo. O, Opo. Ikaw, sisikapin mo na Opo. kahit papano mapaligaya siya. Okay? Opo. Erase na. At ayusin yung buhay nyo. Hanggang walang tali sa inyong dalawa, walang binkulong, kasal, ayan. Puron kayo sa iba't ibang tukso sa inyong kapaligiran, dahil malaya ka, malaya siya, o napakagulo, ang maapektuhan yung bata. Malilito ang bata sa kanyang paglaki. Pag dumating ang panahon na nakilala nyo ng isa't isa, magkakasundo na kayo sa lahat ng bagay, doon lamang kayo magpakasal. Okay? Opo, Tawagin na natin si Attorney Vanessa Jones para sa inyong kompromiso. Kasunduan,
Una, susuportahan ni Jessie de la Serna ang kanyang anak kay Erica Tabones bilang kanyang tungkulin bilang ama ng bata na anak nila ni Erica. Ikalawa, hindi na uulitin ni Jessie ang panluloko niya kay Erica, lalong-lalo na ang pag-uuwi at pagdadala ng ibang babae sa kanilang tahanan. Ikatlo, sisikapin ni Erica na ibigay ang pangangailangan ni Jessie bilang kanyang kinakasama at si Jessie naman ay gayon din. Ibibigay ang nararapat para sa kanyang kinakasama at kasintahan na si Erica. Magsasama ang bawat panig ng mapayapa, walang away, walang murahan upang makabuo ng isang ulirang pamilya. Yes, at dahil sa mga bonggelyang words of wisdom ni Pao Chief, biruin nyo naman, naintindihan ni Jessie sa wakas yung mga pagkakamaling nagawa niya. Pero ikaw ate, no, makikipag-areglo ka rin ba gaya ng ginawa ni Erica kay Jessie? Po. Bakit? Ayoko na po makipagbalikan sa kanya. Bakit ayaw mo? Parang baboy ang pagtingin sa babae, sa asawa, gano'n. Parang ang turing mo sa kanya, parang hayop. O ikaw naman, ikaw parang gumaganong rumorolyo pa yung mata mo, te. Anong mo dito kay Jessie tsaka kay Erica? Anong assessment mo sa sitwasyon? Total naman po, hindi pa naman po sila kasal. Nagawa niya na sa'yo nun. Hindi na ako makipagbalikan sa kanya. Ayan, ikaw naman, Mommy. Kung yan ang gusto nila nga magbalik pa sila, sana, yung magbago sila pareho. Syempre, itatamasa nila magbago, no, Mommy? Pero tingin mo ba magbabago talaga itong si Jessie? Nagawa na niya nga magkaroon ng kabit. Yung kabit niya pa, di umano, pokpok daw. Depende na sa kanya kung talagang tatanggapin niya yung asawa niya na nakagawa ng masama, ng ganun lang kadali. At yan ang say ng ating mga kapatid. Ang babae may tungkuling ibigay ang nararapat sa kanyang asawang lalaki. At ang lalaki din naman ay dapat tugunan at ibigay ang pangailangan ng asawang babae. Kumbaga mutual ang tungkulin ng bawat isa. Kung pwede pang ayusin ang problema o anong issue sa pagsasama ng magkasintahan, ayusin. Kung nagawa mo na lahat, ang pagsisikap na paligayahin siya, niloko ko pa rin, pinagtaksilan ka pa rin, wala ka nang magagawa, nagawa mo na lahat. Kumbaga, nagtagumpay ka sa sarili mo, ginampanan mo, tungkulin mo sa kanya. Ayaw pa rin yan. Suklian ang pagmamahal. Pwede pa niyong buuin sa pamamagitan ng pagpapatawaran sa isa't isa at pagbuo ng bagong pamilya na liligaya sa dako paroon. Okay? Kaya lagi niyong tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Erica, gaano ka ngayon ka naging hawaan sa buhay na nag-areglo kayo nitong si Jessie? Talagang naging hawaan ako kasi ko na ako pa rin ang gusto niya, kami pa rin ng anak ko yung babalikan niya, kahit na alam ko na nagkaroon siya ng babae kasi talagang iniisip ko na yun talagang pipiliin niya eh. Pero ngayon narinig ko sa kanya na kami pinili niya, kaya masaya talaga ako, natuwa talaga ako. Jessie ko naman, syempre, no, alam mo, inamin mo kanina dahil yung pagkakamali. Pero ngayon, ano yung mga naituro sa'yo o naparealize sa'yo ni Pao Chief? Kasi po parang nalinawan po yung utak ko sa pagkakamaling nagawa ko. Tsaka sa unang-una po, sa anak ko, tsaka sa asawa ko. Ipinapangako ko po magbabago na ako.